Gusto kong magtanong sa inyo, gumamit ba kayo ng asin ngayong umaga? O nung last week, gumamit ba kayo ng asin? Masarap ba ang buhay ng walang asin? O siguro mga may high blood ay walang magawa. Pero sa karaniwan, walang buhay pang walang asin, ano? Pangalawang tanong, gumamit ba kayo ng ilaw? Masaya ba ang buhay ng walang ilaw? Siguradong maraming reklamador pag nawala ng ilaw, ano? Hindi tayo sanay sa dilim. Mahirap mabuhay na walang ilaw. Yan ang ginamit ng ating Panginoon para turuan tayo ng mga mananampalataya kay Kristo sa biyaya lamang ng Diyos. At gusto kong makita din sa inyo, mga bata at kabataan, na matanda at mga nanonood, ang iyong kalagayan sa harapan ng ating kabanal-banalang Diyos sa paglalarawan niya na ito na naintindihan ng mga tao noon kahit ngayon. So narito ang teksto natin sa aklat ng Mateo, sa chapter 5, 13-16. Gustong ipaalam dito ni Mateo na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi lang siya tagapagligtas sa mga Hudyo, siya'y tagapagligtas ng buong sanlibutan. So narito ang kanyang pagtuturo patungkol sa sermon sa bundok. At tingnan lang natin dito ang bahagi pagkatapos niyang sabihin, ang buhay ng mga anak ng Diyos ay tunay na masaya, tunay na mapalad. Dapat alam mo yan. So ngayon, ito ang paglalarawan sa karugtong sa verse 13. Matthew 5, verse 13. Tingnan mo sarili mo dito, sapagkat ito ay salita ng ating Panginoong Jesus na gumawa sa iyo at hanggang ngayon may hawak ng iyong hininga. Siya nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay sa iyo, simula ng ikay na sa tiyan ng iyong ina hanggang ngayon, gaano ka man kalaki, gaano ka man katanda, hindi ka tinatantanan ng pag-ibig niya. At kung ikay Kristiyano, dinala ka pa sa kanyang tahanan at dadalin sa presensya niya. Matthew chapter 5, verse 13, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano may ibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol at hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan. At nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Purihin natin na mga taong buhay pa. Wala nang pagpupuri doon sa libingan na ating pupuntahan. Purihin siya at meron tayong pandinig at mayroong puso din na kanyang yayanigin sana upang magpasakop sa kanyang kalooban, sa kanyang kalawalatian. So itong sinabi ng isang dakilang mangaral sa England na si Martin Lloyd-Jones, sabi niya, the glory of the gospel is what when the church is absolutely different from the world, she invariably attracts it. It is then that the world is made to listen to her message, though it may hate it at first. Ganon ang iglesia. So nag-aaral tayo sa Sunday School kung ano ang iglesia ng Panginoong Jesus na kanyang tinatag. At sinabi niya, maging ang gates ng hell ay hindi mananalo sa kanyang iglesia. At siya'y nangako na hindi niya iiwanan o pabayaan ang kanyang iglesia. Pero anong ugali ng mga kabilang sa kanyang iglesia? Anong pamumuhay? So yan ang gusto niyang ipaalala sa atin, mga kapatid, at dito ay
Maliwanag na itinuro ni Mateo, ni isang Hudyo, na ang Diyos natin ay tapat magmula sa walang hanggang. Sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, 2,000 taon siyang katuparan ng Mesiya na pinakahihintay ng mga Hudyong tunay na mananampalataya. At ang hari niya dito sa sulat na ito ay ipakita na ang Panginoon sa pagparito ay meron siyang bayan, na yun ang kanyang iglesia, mga makasalanan, nasa kadiliman. Subalit sa kanyang sakripisyo, sila'y tinubos, niligtas, nilipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Yan ang kalagayan mo, Kristiyano. Tingnan mo ang ginawa ng iyong Panginoon. So dito sa aklat na ito at sa paksa na ating binasa, ito'y bahagi sa 5 diskurso na ginawa ni Matthew dito. Ang una dito yung Sermon on the Mount, sa Matthew 5 hanggang 7. At ito ang pagpapaliwanag, exposition ng 10 utos ng Diyos. Nang ibig sabihin ay mahalin mo ang iyong Diyos, ang buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. At mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pinaliwanag ito ng Panginoon hindi lang panlabas, kundi panloob. Ina-expose niya tayo lahat dito, mga kapatid. Kaya gusto niyang ipakita ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na mga alagad niya is to be like Jesus Christ. To be like Christ. So ito yung challenge sa pasimula. Ikaw ba ay lumalago? Yan ang challenge last week, di ba? Lumalago ka ba sa biyaya at karunungan ng Panginoong Hesukristo? Huwag mong sabihin kayo maraming pagsubok sa buhay. Hindi lang ikaw nag-iisang disipulo sa daigdig na ito. Mas mahirap pa ang karanasan ng iyong mga kapatid, ating mga kapatid, sa maraming lugar. Pero sila, sa biyaya ng Diyos, ay lumalago. Ikaw ba ay nagiging kamukha ng Panginoong Hesukristo o nagiging kamukha ka ng dyablo? Hindi dapat. Hindi dapat. So gusto nating hamunin ang bawat isa dito sa sermon ng Panginoon na una niyang ipinahayag sa kanyang mga alagad. Pero maraming tao sa chapter 5 and verse 1 and 2, maraming tao nakikinig. And then sa huli ng chapter 7, ng mga tao ay namangha talaga sa Panginoong Hesukristo sa kanyang kakaibang pangangaral na mula sa langit. At una sa mga alagad niya, kung ikay alagad niya, kung ikay mananampalataya, ito yung iyong larawan. Huwag kang kumuha ng identity mo sa iba, sa mundo. Ito ang tunay na maligaya, the beatitude, na talagang ipinakita niya ang buhay dito ng ibig sabihin ng maligaya. Sila yung kinahabagan ng Diyos at pinaboran. Binigyan niya ng approval sa kanyang biyaya. Kaya sila'y pinagpala. Hindi dahil sa kanilang mga ginagawa, hindi dahil sa iyong mga ginagawa, kundi sa kanyang pabor lamang at biyaya. At sila'y may mga katangian sa kanilang mga sarili sa harap ng Diyos, na mga pulubi, mga nagdadalamhati, mga mababa ang loob. Sila'y mga nauuhaw, nagugutom sa katwiran. Sila'y mga mahabagin. Sila'y may mga pure in heart. Sila'y mga tagapagpayapa, peacemakers. Bagamat sila'y pinipersecute at tinuusig, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Subalit sila'y mapapalad, sapagkat sila'y pinaboran ng Diyos at kabilang sa kanyang kaharian. Sa makatawid ang larawan ng isang alagad ng Panginoon, ng isang tunay na Kristiyano, ng tunay na mananampalataya, ay hindi makikita sa panlabas lamang. It is inside out. Yan ang gustong ipakita ng ating Panginoon. Kaya siya gumamit dito ng larawan na naintindihan ng tao,
asin at ilaw. Malinaw yung turo niya, hindi siya malabo kahit bata, naintindihan. Ikaw ay ilaw, ikaw ay asin. So yan ang challenge sa atin sa umagang ito. Sa bawat isa, ito ang mensahe. Ang bawat tunay na mapalad at maligayang pinaboran ng Diyos na mga Kristiyano ay asin at ilaw ng mundong ito na bumagsak sa kasalanan, na nagdulot ng kasiraan at kahatulan sa ilalim ng puot ng Diyos na banal. Alalahanin mo mga kapatid kay Kristo kung ano ang puhunan ng Diyos para mabago ang estado natin. At tayo kanyang pagpapalain hindi lang ngayon, kundi magpakailan pa man. At tingnan niyo mga bata at kabataan, ano man ang inyong achievement sa mundong ito, yan temporary lang yan. At di mo madadala yan. Ito ang dapat mong hangarin, yung tunay na mapalad na inilarawan ng Panginoon. May tamang relasyon sa Kanya. Siya ang prioridad ng buhay niya. Seek ye first your King and His kingdom. And all these things shall be added unto you. So yan ang mensahe na gusto ko na bulay-bulayan natin. Hindi ito optional. Hindi niya sinabi na kung ikay sumampalataya, ikay magiging, sabi niya sa mga mananampalatay, ikaw ay asin at ilaw sa mundong ito. So yan ba'y pinamumuhay mo ngayon? Kailangan mong siyasatin ang buhay mo, kapatid. Do not merely assume you are Reformed Baptist, attending Reformed Baptist Church. Don't assume, walang ganyan sa langit. Hindi ka tatanungin doon, Reformed Baptist ka ba? Hindi. Ikaw ba'y tunay na alagad ng Panginoong Hesus Kristo? Mahal mo ba siya? Sinasamba mo ba siya? Sinusunod mo ba siya? Pinagtatiwalaan mo ba siya? Siya ba ang prioridad ng iyong buhay? Siya ba ang iyong hope? Blessed hope! So, bawat isa dito, mga kapatid, kay Kristo, ay magsiyasat tayo. Sapagkat ang ating Panginoon ay laging hangarin ng ating kabutihan, ng ating kaligayahan. Wala siyang hangarin dito para tayo ay pagmalupitan at pagdusahin. Definitely, kung ikay gusto mo ang kasalanan, magdurusa ka talaga. Kung gusto mo ng rebellion sa Kanya, talagang magdurusa ka. Pero ang hangarin niya, mga kapatid, ikaw at ako ay tunay na maging maligaya, hindi sa kaligayahan na ayon sa definisyon ng sanlibutan, kundi ng Diyos na manlilikha natin at Diyos na sasamahan natin magpakailanman. Lugar na walang pagluha, lugar na walang virus, lugar na walang satanas, walang kasalanan, na kung saan ang mga mananahan ay mga righteous lamang, na naging matuwid kay Kristo lamang. Dalawang bagay. Number 1, sa verse 13, asin sa mundo ang bawat tunay at mapalad na Kristiyano. Asin. Number 2, in verse 14 to 16, ilaw din sa mundo ang bawat tunay at mapalad na Kristiyano. Number 1, sa verse 13. Hindi galing sa akin to mga sariling marami ako mga commentaries at mga galing na mga ngaral kaysa sa akin. Ay, gusto kong ipahayag sa inyo ang simpleng katotohanan na ito. Number 1, tingnan mo yung sarili mo. Hindi lang tayo dito nakikinig at palilipasin at ikaw ay lagi nakatingin sa oras. Ang tagal naman ito ni Pastor. Pero pagdating sa ibang bagay, mga kapatid kay Kristo, tingnan mo ang iyong sarili. Sabi ng Panginoon natin, ikaw ay asin. Ikaw. Kung tunay ka. Kung tunay kang mapalad. Kung tunay kang maligaya. Kung tunay na ikay kay Kristo lang. Kayo'y asin ng lupa, ng mundong ito. At meron siyang hamon. Paano kung tumabang at mawala ang alat, may babalik pa ba yun? Hindi. Walang kabuluhan yun. Useless.
at siya'y itatapon at tatapak-tapakan. Imagine yung sarili mo dyan. Huwag mo imagine ng ibang tao, yung sarili mo, mga kapatid. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay gaya ng asin na nagbibigay ng lasa at nagpipigil ng kabulukan ng mundo. Yan ang katangian ng sodium chloride, nagbibigay ng flavoring and also preservation against decay, against corruption. Ganito tayo inilarawan na mga pinaburan, kinahabagan ng ating Diyos. Sa looban ng pamilya, sa trabaho, sa school, lalo na sa church. Lalo na sa church na minamahal niya. Kahapon doon kami sa bagong tatag na Iglesia Santa Maria. Sabi ng pastor doon sa paalala sa kanila, nasa honeymoon period kayo. Abangan ninyo pagkatapos ng inyong honeymoon. Ay, matagal na tayo nag-honeymoon dito, di ba? 44 years old na tayo. Maraming tayong karanasan bilang isang iglesia. Purihin ang Diyos, hindi tayo iniiwanan, pinababayaan man. At ngayon, gusto niya tayong magsiyasat sa ating mga sarili. Upang ipaalala kung ano ka sa harapan ng ating Diyos. Mahalaga, noon kahit ngayon, ang asin. Mahalaga ang Kristiyano sa mundong ito. Sa lahat ng sulok ng mundo, alisin mo ang mananampalataya sa planet Earth. Ano mangyayari sa planetang ito? Kabulukan and decay. So dapat makita mo, kapatid, hindi lang umiikot ang isip mo, ang utak mo sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Palawakin mo, dahil malawak talaga ang pananaw niya sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga anak. Binigyan ng regalo ng kapatawaran at pananampalatayang nagliligtas. At itinuwid, binabanal at patuloy na binabanal at lulwalhatiin. John 14, let not your hearts be troubled, believe in God. Believe also in me. Naghahanda ako ng lugar para sa inyo. Saan ako nandun din kayo. I am the way, the truth, and the life. So mahalaga ang asin. Kahit yung literal na asin, and then yung paglalarawan dito sa mga mananampalataya. Naalala ko ito habang ginagawa ko ito. Kasi meron tayong may mga street people tayo na nakabakasyon ngayon. Pero pagka mayroong sapat tayong dito, provision, dinadala natin sila sa magandang lugar. Yung camp. And then naalala ko ng mga nakaraang camp. No? Kahit na sila nakatira sa mga kalsada at marurungis yung iba. Pero nung oras ng kainan na, masarap ang pagkain. Pero marami naghanap ng asin. Para sa kanila, kulang ang panglasa. Nakarating din ako ng England noong 2010. Karamihan ng pagkain doon, medyo bland. Tanungan natin sila, Pastor Joseph at Deacon Lawrence, pagbalik nila. So, ikaw nang bahala maglagay ng asin. From flavoring. Pero sa Biblia, ginamit din ng asin. Halimbawa, sa aklat ni Job. Si Job na may 10 anak, na namatay lahat. In just one day, lahat ng property niya, bankrupt, back to zero. Nawala ang health, nawala ang kaibigan, and then sinabi pa ng kanyang asawa, magtitiwala ka pa ba sa Diyos? Ba't di mo na lang sumpain siya at mamatay ka na? Sinabi ni Job, hubad tayo ng sinilang, wala tayong dala. Hubad din tayong babalik. Purihin ang Diyos. And then sa chapter 6 and verse 6, ang wala bang lasa ay makakain ng walang asin? O mayroong bang lasa ang puti ng isang itlog? So noon pa lang sa panahon, nakita natin ang kahalagahan ng pampalasa. At ito ay makikita natin sa lahat ng panahon, sa bagong tipan, sa ating kapanahunan. At itong ginamit ng Panginoon sa mga mananampalataya na dati na andon sa kadiliman at sa kabulukan. At dahil sa kanyang katawan na nabayubay,
tayo mga kapatid kay Kristo ay natubos at naligtas. Tandaan mo ang ginawa sa iyo ng iyong Panginoon na nagmamahal sa iyo una sa lahat. At ngayon na tayo ay kanyang mga alagad. Hindi tayo mas mabuti, hindi tayo mas magaling kaysa ating master. Tayo ay estudyante niya, perpetual, walang graduation na estudyante ng Panginoon. Estudyante niya tayo na patuloy na nag-aaral ng kanyang salita. At sa oras na ito ay sinasabi niya, ikaw ay asin ng sanlibutan ito. Hindi dapat mawala ang iyong flavor at ang iyong purpose ng preservation. Yan ay biyaya lang para gamitin niya tayo. Paano ba ito sa mga praktikal na bagay? Sa Colossae 4 verse 6, ginamit ito ni Pablo sa inyong buhay mga kapatid. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Tingnan mo, Colossae 4:6, may timplang asin. Upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. So, maliit na dila na ito. Ito, hindi lang ito panlasa sa asin, kundi ginagamit natin ito sa mga ating mga pananalita. At ang sabi niya, kayo ay asin. Ibig sabihin sa ating mga pananalita, sa atin bilang mga kapatid, pamilya, asawa, anak, katrabaho, kasama sa ministeryo, mga kapwa natin, tayo ba ay nagbibigay ng flavor, asin, sa mundong ito? Tingnan natin kung tayo ay kapareho, walang pagkakaiba. So dapat nating siyasatin ang ating mga sarili. And then ito ay preservative. Lalo na sa panahon na yon, na wala namang refrigerators. Kagaya sa panahon natin ngayon. Hindi malamig ang lugar doon sa Middle East. 7 years ako sa Saudi Arabia, malapit lang yung Israel doon at talagang sobrang init talaga. May panahon na malamig, pero hindi pa uso yung refrigerator noon. And so therefore, madali masira yung mga pagkain nila. And so, anong ginagamit nila para sa preservatives? Yung asin. At itong ginamit ng Panginoon upang ang mga mananampalataya, kagaya sa mga meat, sa mga pagkain ng mga Hudyo, ay ma-delay at least ang kanyang pagkabulok, pagkasira. In the same way, ang mundong ito, kapag hinayaan ito ng Diyos, pag kinuha niya ang lahat ng kanyang mga anak, walang ibang direksyon itong mundong ito. At gusto kong bigyan ng warning ka, kabataan at mga matanda dito, kung ikay kabilang at kabilang ka sa mundong ito, kung wala ka kay Kristo, mabubulok ka talaga, mawawasak ka talaga. At kayo naman na iniligtas na, ikaw ay asin. At maraming paglalarawan sa lumang tipan, hindi natin babasahin because of time. Levitico 2, verse 13, Bilang 18, verse 19, 2 Chronica 13 and verse 5, Ezekiel 16 and verse 4. At ito ay inilapat sa mga mananampalataya, sa atin mga kapatid, na kanyang kinahabagan. Sinabi ni R.C. Sproul sa kanyang commentary, our Lord uses this metaphor for His disciples and by extension for us to show that they are to be people who add zest to the world. We are to be tongue that makes life more delicious. Christians are not called to be withdrawn from the world. We are not salt merely of the earth, but we are salt for the earth, that we may add this tasteful zest to life itself. Some Christians are perceived as sour pusses. They seem to be dour and do not add joy or zest to life. Of all people, Christians should be the most filled with love for life. And we should have a contagious sense of joy of living. Naintindihan mo? Puro hirap na nga ang mundong ito. Nakikita natin yan sa mga hindi mananampalataya. Kapareho ka ba noon na hindi man lang makapagbigay ng joy in spite of?
Hindi makita na may kagalakan ka dahil sa kapatawaran ng lahat ng iyong mga kasalanan. You are not bound anymore to hell and hell of fire. May naghihintay sa ating lugar na wala nang pagluha. At tayo'y tinanggap niya sa kanyang biyaya. Hindi ba ito magbibigay ng zest, ng kasiyahan, ng kagalakan? Kahit may mga pangyayaring hindi mo maunawaan. All things work together for good. Para ako maging kagaya ni Kristo. Mababa ang loob. Masunurin hanggang sa huling hininga. Hindi yung weather lang. At maraming Christian na ganyan. Masunurin, naglilingkod, sumasamba, weather lang. Pag dumating ang pagsubok, pag dumating ang trial sa buhay, hindi, mga kapatid. We are reformed dahil minana natin ang mga patotoo ng ating mga ninuno. Mga sinunog ng buhay, pinakain sa mga leon, pero may kagalakan in spite of. Why? Naintindihan nila. Sila'y ilaw at asin. Sa ating panahon, maikli lang panahon mo, kapatid, hindi tayo magtatagal dito. So kung ikaw ay hindi ka nakapamuhay bilang asin na nagbibigay ng flavor sa iyong particular na kalagayan ngayon, ang Panginoon ang naglagay sa iyo at sa akin. Hindi ikaw at ako namili ng pamilya ng bawat isa, mga taong inilapit niya sa buhay natin. Siya ang soberano sa lahat. At ang gusto niya, tayo ay maging asin, tagapagpigil ng korupsyon, tagapagbigay at least ng flavor. Kung ipinamumuhay natin ang the beatitude, yung mapagpakumbaba, yung nalulungkot sa kasalanang nagagawa natin sa ating Panginoon, nauuhaw sa paggawa ng matuwid sa kanyang harapan. Hindi troublemaker, peacemaker. So sana manalangin tayo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, sa maikling natitira na lang sa aming buhay. Huwag kaming magpadala sa mga emosyon, huwag kaming masyadong emotic, at yung mga maimpluwensya, mga pilosopo na walang Diyos. Kundi ako, Panginoon, ay sa iyo. Tulungan mo kami, tulungan mo ako sa natitirang buhay na lang inilaan mo. At hindi ko alam, sana hindi ako ma-heat stroke. E paano kung yun ang kanyang kalooban? Tapos ka na. Hindi natin alam, pero alam natin, darating ang itinakda niya. And so, time is very short. Don't make it shorter. So maganda yung aklat ni R.C. Sproul, yung influence ng ating mga kapatid sa kasaysayan na naging ilaw. Sinabi niya dito sa kanyang aklat, the advent of Christianity is what saved Western culture from pure barbarianism. So ang mga mananampalataya sa kasaysayan, ang nagpasimula ng higher education, the university system was the brainchild of Christian Church. It was the Christian Church that brought in arts, music, painting, and literature. Many of the world's artists have been Christians. And the same is true in the realm of music with Christians such as Bach, Mendelssohn, Handel, and Vivaldi. Mga mananampalataya na nag-influence sa kasaysayan.
And even John Murray says, the abolition of slavery because of the New Testament Bible. So ang church ng Panginoon ay, in spite of kahinaan niya, siya'y asin sa sanlibutan na ito. Tagapagpigil ng mga korupsyon ang nagbibigay ng flavor sa mundong ito. So magtanong ka sa iyong sarili. Dahil sabi ng Panginoon, paano kung ang alat o asin, paano kung ang tunay na Kristiyano gaya ng asin, hindi na nagbibigay ng flavor, ng lasa, hindi nagpipigil ng kabulukan, kasama na sa kabulukan. Ay nako, mag-ingat ka. Baka hindi ka Kristiyanong totoo. Hindi ko sinasabi, ang sabi ko, siyasatin mo ang sarili mo. Kung yan ay ang lifestyle mo, dangerous yan. Maasa ang marami na pupunta ka sa langit pag ikay namatay. Pero sabi ng Panginoon sa katapusan ng Matthew 7, marami ang sasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ako'y naglingkod sa iyo at gumawa ng makapangyarihan sa iyong pangalan. Ang sabi niya, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Kayo namang gagawa ng masama. So ang asin talaga, yung composition niya, stable yon, hindi siya talaga nawawala. Pero itong paglalarawan niya is really a challenge to us as a Christian. Sapagkat kung tayo kagaya ng asin ay tasteless, sabi niya dito, you worthless. Walang gamit, walang kabuluhan. Kung nag-aangking ka na ikay Kristiyano pero mas makamundo ang iyong pamamaraan at pamumuhay, you are useless. Masakit sabihin niya sa iyong pandinig, pero mas mabuting ikaw ay ma-reform now. You are salt. Sa biyaya ng Panginoon at Espiritu Santo, tayo ay maging salty. To be salty is saintly, sabi ng isang mangaral. So nangyayari yun kung tayo ay patuloy na lumalakad sa kabanalan sa biyaya ng Diyos. Lalong nagtitiwala at sumasampalataya sa ating Panginoong nag-alay ng kanyang buhay. Hindi tayo nagiging useful kung mas makapangyarihan at mas maimpluwensya ang mga bagay sa sanlibutan na laban at rebelde sa Diyos. Walang pinagkaiba sa isang soup na tama lang yung salt, masarap, pero dagdagan mo ng maraming gulay, ingredient, etc., hindi mo na malasahan yung yung asin. In the same way, gawin mo yan sa iyong buhay mo bilang isang mananampalataya. Hindi ka na makapagbigay ng flavor. Hindi nila makita ang differences. And so, ito'y panahon ng pagsisiyasat. Sa iyong pamumuhay, sa iyong mga lifestyle, sa iyong mga entertainment, yan may Netflix, o YouTube, o Facebook, o entertainment, may difference ba? Ikaw ba'y diehard follower ni Taylor Swift? Na kahit sa sulok ng mundo, gagasos ng libo-libo para lang makapanood sa kanyang... Hindi ko sinasabi, huwag ka manood, may pera ka. Ang gusto kong sabihin sa iyo, kung titingnan ka sa ganoong okasyon, may difference ba? May pagkakaiba ka ba? Yun lang naman gusto kong sabihin sa iyo, ikaw sumagot niyan. Kita pinipigilang manood. Pera mo naman yan. Ang tanong ko lang sa iyo, anumang form of entertainment, yan man ay sikreto, yan man ay public, examine yourself sa harapan ng Panginoon. Ay lalo na sa harapan ng tao. Sapagkat tayo ay hindi niya nais na itago. Tayo ay dapat maging positive influence. Sinclair Ferguson said, cease to be different and we cease to be Christian. Tumigil ka sa pagkakaiba mo. Ang Kristiyano ay iba. Tagalangit tayo. Yes, tagamundo tayo, but we are also citizens of heaven. By God's grace. Hindi pwedeng maitago ito. Sabi ng Panginoon, you are. So may responsibility tayo mga kapatid. Saan man tayo dinala ng Panginoon, may responsibility ka. Ipamuhay mo
maging magandang impluwensya ka sa pamilya mo, sa trabaho mo, wag puro reklamo, sa gobyerno, sa mundong ito. You are, sabi ng Panginoon. You are salt. So yan ang challenge sa atin mga kapatid kay Kristo. Pangalawa, ilaw din sa mundo. Ang bawat tunay na Kristiyano, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw, ang isang burol at hindi may tago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan, ilalagay sa ilalim ng takalan, kundi talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng mga nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Sa malinaw dito, yung pinakapunto niya, sa utos niya, paliwanagin ninyo, and then, yung mabuting gawa dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi tayo naliligtas sa mabuting gawa. Walang naliligtas doon. Efeso 2:8-9, sa biyaya kayo naligtas. Pero ebidensya ito na tayo ay kinahabagan ng Diyos. At tayo'y niligtas sa kanyang biyaya lamang. Tayo daw ay ilaw sa mundong ito. Lahat naman tayo nakaranas ng brownout. At talaga, kung matagal pa yon ay maiinis ka talaga. Sinong natutuwa doon? Talagang, so, naiintindihan natin itong kahalagahan ng ilaw, ng liwanag, lalo na kung ikay natrap doon sa kailaliman at puro dilim. Hindi ba sa istorya merong natabunan na talagang somewhere sa isang bansa na diniril talaga yon. And then may sinag. Yun ang silbing pag-asa nila, yung maliit na sinag. Ang sabi ng Panginoon sa Luma at Bagong Tipan, I am the light of this world. At tayo, kumbaga sa buwan, yung ilaw ng sun, tayo bilang kanyang mga anak ay nagliliwanag din. Ikaw ay ilaw, sabi ng Panginoon. So si Jesucristo, ang ilaw ng sanlibutan. Sinabi yan sa Isaiah 42, na ang lingkod na naghirap sa krusa ng Kalbaryo, ang anak ng Diyos, ang tagapagtubos at manliligtas, pamagitan ng kanyang paghihirap sa Kalbaryo. Siya ay liwanag na nagbibigay ng katapusan at kaligtasan. At ang mga anak ng Diyos na mananampalataya, sinabi ng Panginoon, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Kita natin dito ang impluwensya ng liwanag. Ang liwanag ay nag-expose sa kadiliman, inaalis ang kadiliman. So itong kadiliman ay alam natin ay paglalarawan ng kasamaan, ng rebellion sa Diyos, ng walang pananampalataya sa Diyos. Kay Kristo at sa pamamagitan ng mga mananampalataya na kanyang binago at patuloy na binabago, nagpapahayag ng Ebanghelyo at namumuhay ayon sa kaharian ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang liwanag ay lumiliwanag sa mga tao, kapamilya natin, kasama sa trabaho, sa lipunan, na hindi pa mananampalataya. Pero dahil kay Kristo at pananampalataya at pagsunod sa Kanya sa biyaya at pamumuhay, sa Kanya na ating hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, tayo'y nagsisilbing liwanag. Efeso 5:8-9, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayo gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid, at katotohanan. So narito ang buhay ng nasa liwanag. Kabutihan dahil sa kabutihan ng Diyos. Nasa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Nasa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Ang pahayag ng salita ng Diyos. Filipos chapter 2 and verse 15, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing
liko at masama na sa gitna nilang lumiliwanag kayong tulad ng ilaw sa sanlibutan. Nakita niyo mga bata at kabataan, kung kayo'y wala kay Kristo, ang sabi dito, kayo'y liko, baluktot, masama. Hindi ako nagsabi niyan. Siya nagsasabi sa iyo. Gusto niya magbago ka ngayon. Gusto niya sa pamamagitan ng paggamit niya ng kanyang mga anak ngayon, inyong magulang, inyong mga pastor, inyong mga kapatid kay Kristo, o bawat isa dito na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, tayo'y liwanag. Dahil sa liwanag ni Kristo, sa Ebanghelyo at sa ating pamumuhay. Nang sa ganon, ay makita nilang kadakilaan ng ating Diyos. So yun ang positive. Ang negative, inilalantad ang kasalanan at ang kahatulan kung sila ay manatili sa kadiliman, sa pagre-rebelde sa Diyos. Tiyak na sila ay hahatulan ng Diyos. Naway gamitin tayo, mga kapatid, sa maikling panahon na natitira sa atin. Sapagkat ang sabi dito, ang liwanag ay inyong paliwanagin. Hindi nyo ito pwedeng itago. Kayo ay kagaya doon sa burol na nakikita ng lahat. Kapag kayo ay, sanay kasi tayo sa depindot na, hindi kayo nakaranas mga kabataan ngayon ng panahon namin, yung bututoy, talagang ganon ang ilaw namin dahil mahirap lang kami. At kagaya doon sa bansang Israel, isa lang yung kwarto nila. Kaya pag sinindihan mo yun, hindi mo pwedeng itago yun. Baka masunog pa yun. Saan mo ilalagay? Sa ibabaw. At ito'y nagliliwanag sa lahat. At yan ang sabi ng Panginoon sa buhay natin bilang mga kinahabagan at pinaburan. Hindi natin pwedeng maitago ang buhay natin. Hindi ka naging Kristiyano at naging miyembro ng iglesia at patago-tago ka? Hindi pwedeng invisible. Tayo ay ilaw. Ipakita mo yan bilang miyembro ng iglesia. Hindi disenyo ng Diyos na ikaw iligtas at itago. At tuluyan kang itago doon sa libingan. Mga kapatid kay Kristo, ito ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, paliwanagin ninyo ang liwanag na nasa inyo. Ibig sabihin, mamuhay kayo sa kabanalan. Ibig sabihin, maging matapat kayong mga alagad. Maging masunurin sa otoridad. Maging magalang. Mabuhay sa katuwiran. Sikreto man o lantad. May kagalahan sa kabila ng kahirapan. Merong pag-asa sa hinaharap. So ang utos ng Panginoon is very clear. Paliwanagin ninyo. It is a command sa bawat mananampalataya. Kung di mo nagawa yan ng maraming panahon, now is the day. Huwag mong baliwalain ang biyaya ng Panginoon. Magsisi ka, magbago ka. Ang ating Panginoon, hindi tayo tinatabo eh. Siya ay talagang mabait nating Panginoon ng Diyos. Lagi siya nag-aanyaya sa atin, come to me. He is our Father in heaven. Gusto niyo talaga ang kanyang mga anak, kagaya ng prodigal son. Yun ang larawan natin upang ayusin natin ang buhay natin na maging asin na nagbibigay ng flavor. Ipinamumuhay ang Ebanghelyo sa biyaya ng Diyos, nagpapakabanal, tapat na sumasamba, pinagmamasdan ang buhay mo kung nasang ka pag-araw ng linggo. At kung nakikita ng ating mga anak na maliliit na bata, nakikita ka niya hanggang paglaki. Let your light shine. Kung wala ang flavor, you are useless. So in Christ, sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, it's always grace from beginning to end and for His glory. So mga kapatid kay Kristo, ikaw ay asin.
ikaw ay ilaw dahil kay Kristo lang. So magtatapos ako, mga minamahal namin mga bata at kabataan, hindi sigurado kung tatanda kayong kagaya namin, hindi siguradong aabot kayo, hindi sigurado. Kaya kanina, nag-uusap kami ni Kuya Boy, ang init ano? Marami na heat-stroke eh. Oo nga eh. Sagot ko, hindi ba mas mainit sa impyerno? Yan ang gusto kong iwan sa'yo. Hindi mo kayang isipin gano'ng kainit sa impyerno. Wala nang electric fan doon, walang aircon doon, walang biyaya, o kahit katiting na biyaya. Wala! Now, ngayon talaga, gusto ng Panginoon, manampalataya. Patatawarin ka niya, lilinisin ka niya, lilipat ka sa dilim, sa liwanag, at magiging kagamit-gamit ka para sa kanyang kapurihan. At kukunin na tayo ng Panginoon. Nako, napakaganda ng ating tahanan. Yat yun ay non-stop, yun ay forever. Makikita natin siya face to face. Come to Jesus now. You will be saved if you believe. And then, kung ikaw binigyan ng biyaya, ikaw ay maging ilaw at asin sa kapurihan ng Diyos. Let's pray. Panginoon namin, Diyos, we ask forgiveness again. And we ask, Lord, to increase. Palaguin mo kami sa pananampalataya at kagalahan sa iyo at gamitin mo kami, Panginoon, ayon sa iyong disenyo. Bilang asin na nagbibigay ng mabuting panlasa sa mundong ito at hindi nakikisama sa mga kabulukan, kundi tagapagpigil sa iyong biyaya at maging liwanag, Panginoon, sa pamagitan ng iyong biyaya sa amin. Sa iyo po ang kapurihan lamang at magligtas ka ayon sa iyong biyaya. At tunay po na ibinabalik lahat ng papuri sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.